when we have this helmet of salvation, we could easily we could easily identify or differentiate or recognize what is from God and what is not from God. Kasi alam niyo naman ang kaaway, ano? Kaya pag may problema at may mga pagsubok tayo, no? Sabi nga the battle is in the mind. So when we have this helmet of salvation, we are protected. We can protect and win the battle against the enemy, all the lies, lahat ng kasinungalingan, lahat ng panlilinlang, ano. Ayan. I-attack tayo ng kaaway sa isip. Kaya pinoprotektahan natin yan. Dapat you always learn how to guard your minds when you have problems and trials. During your problems, during your trials. So habang ikaw may problema, nako, nandyan lahat ng mga mapapansin mo, di ba? Satan will offer all kinds of negative thoughts, evil thoughts. Lahat ng negatibo. Tingnan mo, nakapag-isip ka ng negatibo. Di ba napapansin yun? Kapag may problema ka, kapag may mga pagsubok ka, di ba? Nakakapag-isip ka man ng negative things. At maraming kasinungalingan ang ibibigay sa atin ng kaaway. So, that's why when we have this helmet of salvation, we are protected. Makikita mo, malalaman mo ano ba yung galing sa Diyos at ano yung hindi galing sa Diyos, ano yung galing sa kaaway. So, ibig sabihin, nagagawa mo rin tanggihan. Kaya nagagawa mong tanggihan. Kasi dati, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, nahihirapan tayong tanggihan ng mga mali, ang mga kasalanan. Bakit? We don't have the power. We don't have the Holy Spirit. We are not saved. Diba? So, madali tayo kasi nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasalanan. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Satanas. So, lahat ng mga negative thoughts, ang dali nating maniwala dyan. Even evil thoughts ay nakagagawa ng masama. Pero nung tayo ay naligtas, nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin, nagagawa na natin tumanggi. Because we have now the authority and the power to say no to Satan, to say no to all the negative and evil thoughts. Now you can choose. Kaya minsan may struggle talaga, di ba? Kakaroon tayo ng conflict. Now because you have the choice. Kaya minsan naituro ko sa inyo, di ba? Minsan akala natin yung pananahan ng banal na Espiritu ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Doon nagsimula ang conflict when the Holy Spirit begins to dwell inside of us. Kasi may choices na tayo eh. Namimili na tayo ngayon. Dati, wala naman tayong pinamimilian eh. Kapag binigay sa atin mali, mabilis natin nagagawa yan. Pag ibinigay sa atin masama, ang bilis natin napipili yan, nagagawang gawin. Walang choices eh. We don't have the choice. Now, when the Holy Spirit came and dwelled inside of us, when we became saved, nang tayo ay naligtas ngayon, di ba? Ang nalaman natin ang katotohanan, nagkaroon tayo ng pamimilian ngayon. At minsan dahil tayo ay nasa katawan pa, kakaroon tayo ng struggle. Pero kung nais mong ma-overcome yan, huwag mong kalimutan yan, helmet of salvation. So you could easily choose. Madali mong mapili kung ano ang sa Diyos. Kailangan mo isusuot yan, helmet of salvation. Amen? Praise the Lord. In times of problems and trials, you know that you are loved and the love of God is forever. You are forgiven. And that forgiveness is forever. Ibig sabihin,
Anumang magkamali ka man, magkasala ka man, hindi naman natin kinukonsintihan, ha? Pero alam natin mayroong Diyos ang mapagpatawad. Mayroong Diyos ang nagmamahal sa atin. Minahal tayo ng Diyos noon hanggang ngayon. Pinatawad tayo ng Diyos noon hanggang ngayon, patatawarin pa rin tayo ng Diyos. You are saved. And that's salvation because of the grace of God, because of the love of God. Hindi tayo naligtas dahil sa sarili natin. Amen? Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. It reminds us about our salvation, that we are loved, forgiven by the grace of God. Hallelujah. At tutulong din sa atin yan, the helmet of salvation, to choose what is for God. To choose to reject all the lies of the enemy. The helmet of salvation. Pakikita sa atin yan kung ano ang mabuti at masama. Yung piliin natin ang kung ano ang sa Diyos. Lahat ng pampalayo sa Diyos, ilalayuan natin. Doon lang tayo sa pampalapit sa Diyos. It gives us wisdom and knowledge. Ganun yan. Nung naligtas tayo, sumaatin ang kaisipan ng Panginoong Jesucristo. Nung naligtas tayo, we have the minds of Christ. So let us use the mind of Christ. Of course, we are, the mind of Christ is not innocent about the wrongdoings. Alam natin, nalalaman natin kung ano ang mali ngayon. We have the knowledge about this. No, hindi dapat piliin yan, hindi dapat gawin yan. Alam natin ngayon yun. Because we have the mind of Christ. At alam natin kung ano ang mabuti at dapat piliin. Because we have the mind of Christ when we were saved. So don't forget that. Wear the helmet of salvation every day. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. I am saved, meaning to say, hallelujah, every day, declare that. I am saved. I am loved. I am accepted, highly favored, forgiven. Hallelujah, in the name of Jesus. Okay, praise the Lord. Hallelujah. That's it for our purihin ng Panginoon. Purihin si Lord. Ganda ng battle dito, salvation yan eh. Okay, a minute prayer tayo mga kapatid. Let us have a thankful heart right now. Yung isip natin, ha? Punuin natin ang mga mabubuti, sabi ng salita ng Diyos. Let us have a thankful mind. In spite of this storm, okay, dapat lagi natin tinitingnan kung ano mabuti. Sabi ko nga kagabi, kahit pinicture, kahit baha, ano pa rin ang isipin mo? Ha? Buti na lang, may kuryente. Yung mga ganong bagay, di ba? Paano kung walang kuryente? Dapat ganon, ha? Labanan natin ng mabuti ang masama. Hindi pwedeng mawala ang mabuti. Laging meron. Let us have a thankful mind right now. Let us thank God. Salamatan natin si Lord. We still have this program. We still have a pastor. We still pray. Maari pa rin tayong manalangin, di ba? Yung mga ganun bagay, okay? Nandiyan pa rin ang pamilya natin. Okay? Manalangin tayo. Ito yung panalangin ng pasasalamat. Okay? Manalangin tayo. And the Holy Spirit will guide us in all the good things that we could thank for to our God, mga kapatid.